po. But itong fun run na to is really to show our support for the GPNP and of course 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga posts ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Mayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Si Pahardo. Bago po ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. Thank you so much po sa inyo. Bakit tawa? Palakpak, palakpak. Ayan. Live na live to. Mali, walang edit. At magandang gabi ho dyan sa live comment section. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Ate Cherry Tosake, Hans Ja, maraming salamat. At saka sa Team Repli naman, maraming salamat po sa inyo. Patoplok mga kabisdak. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas ni Mal. Damay-damay na ang lahat. Damay po si Madam Jean Pahardo Sibak din. Naalala po natin, itong si Jean Pahardo at si Tory, sabay rin po ito halos na-promote. So ngayon, sabay din po sila sinibak. Hindi pa umabot ng 3 buwan itong mga uplok na ito. Damay-damay na po tumaya. Tinanggal na po si Jean Pahardo sa pagka-spokesperson ng Philippine National Police. Aray ko, Tory, nandamay ka pa. Ayan. Ito, pag-usapan rin po natin mga kababayan ko. Itong talagang nagpakitang gilas din Itong si Kongresista Kong Marcolita. Talagang inungkat po ang mga trolls ni Bongbong Marcos dyan sa Kongreso, awards. Todo deny naman ang PCO, wala di umanong trolls. At ayon po sa Kongresista, nag-hire umano ng mga reactors, vloggers ang PCO para tagapagtanggol kay Bongbong Marcos gamit ang kaba ng bayan ni Mal. Todo tanggi pa. Meron daw umanong mga vloggers na higit kumulang 100. I think mga 76 mga vloggers, mga ensaymada vloggers. Lahat yan ay may mga bayad. At humingi po ng pondo ang PCO ng 954 million pesos na budget para sa taong 2026. Sana all! Alam mo, swerte talaga itong mga ensaymada vloggers. Talagang nag-hire talaga sila ng trolls. Tapos, ang masaklap nito, ang pinambayad dito sa mga trolls ay pira ninyo. Pira ng taong bayan. Yan ang nakakainis Ito, humihingi na naman ng pondo. Kulang-kulang 1 billion Tinalo pa ang pondo ng Office of the Vice President. Wow! Dagat ito ang dagat. Okay, pag-usapan muna natin itong pagkasibak ni Jean Pahardo bago po natin mag-usapan yung birada ni Kong Marcolita dito sa Buplax din na ito. Buplax yan, PCO, sekretary. Dapat si Antikrirer ring pinadala nyo dyan. Na nagkautal-utal paano sagutin yung mga birada ni Kong Marcolita. Abaho, ito po mga kababayan ko. Tinuluyan na pong sinibak itong si Jean Pahardo sa pagka-spokesperson ng PNP. Kasabay po sa pagkasibak din ng kanyang among si Tory Ring. Ito, pakinggan natin itong statement ng bagong PNP chief. Ating PIO, lahat ang daming spokesperson, Si Commander, the commander of, for example, RD, when I was the RD, I make it a point that the spokes, ang Chief of Police,
ay may knowledge of what is happening to his jurisdiction. So sa level ng chief of police dapat meron siya mismo ang nagsasalita of within his jurisdiction. Sa provincial level, ang magsasalita, ang spokes dyan is ang ating provincial director. And he is authorized to have his, kung wala siya, merong spokes doon, no? To talk in behalf of the provincial director. Sa regional office, ganun din, the RD with the spokesperson. Here, in the national headquarters, ang magsasalita is the chief PNP and the spokesperson. And yung spokesperson, the PIO, for example, ang office mo, Public Information Office, nandiyan na sa kanila lahat. So, all the repository of reports, nandyan sa kanya. And hinihimay niya yon so that it will be ready to the public, katulad nyo kung meron kayong tinatanong. Nasa kanya yon. Okay. So, bakit meron pa tayong spokesperson na, hindi the spokesperson. No? Dalawa kami. And we will look into that kung saan ba napunta yung spokesperson. So in your absence, pinag-aaral sa salitang palit kayo. Pwede mo pinag-aaral din kung magpalit kayo. Isa po yung sa mga babakong mangyayari. Yes. Last question, sir. Last question. Hindi na po si General Fajardo. Pag-aaralan nga. Dahil designated siya na spokes. Spokes, ano? Nandito ang ating PIO. Under naman yun doon dapat. Di parehas kami. Yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO. Parang iisa lang ata yun. So para kami, may kipag-coordinate kami, hindi na po kay General Fajardo. Sa General Antonio. Kung kailangan namin. Make the procedure. Yes, sir. So, for tanong kanina, just to be clear. So, sibak na si Pardo. Pardo! Kasalanan niya ng amo mo. Bakit sinabi mo kasi ng amo mo na lahat ng adik ay pangit? Ayan na po, sinibak na po itong si Jean Fajardo kasi hindi na kailangan nila ng ganyang kaya ni Jean Fajardo. Kasi yung PIO na, Public Information Office na po, ngayong magsasalita tungkol sa PNP. So itong si Pardo, saan kukunin? Floating din. Daming nadamay kabulastugan ni Torre. Ayan, floating din. Tapos sasabihin, bibigyan mo ng position si Torre. Meron daw misyon. Anong mission ni Torre? Magpatuli. Kasi sabi ng mga taga Davao, Torre pisot Wala rin, nalasing din to sa kapangyarihan Hindi man lang pinara si Torre sa mga pinanggagawa. Nagiging proud pa siya. So, Mirisi, gaba din to, gaba, tingnan mo, ito yung fun run nila. Nandyan si Torre. Jogging-jogging sila. Yung pautot ni Torre, gumawa yata ng negosyo si Torre dyan sa PNP. Pagkakitaan, extra income. Ano ang resulta? Siba. Damay, maraming nadamay po. At suportado po yan ni Pardo. Nandyan si Pardo yan. Tingnan mo, pakinggan natin. How's the feeling, ma'am? How's the experience? Nakakapagod kasi hindi ko na matandaan kailan ako last tumakbo, but itong fun run na to is really to show our support for the GPNP and of course doon sa mga advocacies ng Rotary Club ng Kamkrame. So congratulations sa lahat ng finisher and we expect na magkakaroon ng second round ito sa ibang mga sa ibang mga lugar naman. Umasa ka pa. Congratulations. Umasa pa ng may second round Pikat. Ma'am, early retirement na rin, ma'am. Grabing kahihiya, ito.
First time daw, muling nakabalik muli sila dyan sa fun run eh. Aasa daw na maulit muli sa ibang lugar. Kailan? Hindi na mauulit kasi mga sibak na kayo. Yung amo mo, sinibak din. Oo, ulit ka pa. Sige, isa pa. Para masibak kayong lahat. Magkano kaya yung kinita dito ni Tory, no? Kasi may uniform yan, may bayad yan. No? Or kung baka pundo rin yan ng PNP. No? Ginamit nila dyan. Diyos ko, Ginoo. So, nakita mo yung kabulastugan ng PNP na yan? Tapos sasabihin ni Auntie Claire, tiwala pa daw ang Pangulo. Ano nagiging tiwala ang Pangulo? Pag makabanat siya kay Panggulo, tingnan mo naman ang banat mo kay Panggulo. Oh. Itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Diretso mo usapan. Real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Tama ka dyan. Gaya ang resulta, bye-bye. I have to say goodbye. Nagsalita ang Pugi. Ang sabi ni Pugi, na lahat ng mga hari kay pangit. Hindi niya alam yung amo niya ang resulta. Ano na? Ayari tayo dyan. Anong sukle? Sibak. Damay po si Jean Fajardo. So ngayon, gumagana ngayon yung kanilang yung kanilang mga trolls, gumagana yung kanilang mga supporters, no? Si Tory, kasi kung totoosin sila rin ho mismo nag-away-away rin sila mga supporters ni Bongbong Marcos. Yung iba, siyempre, suporta kay BBM. Yung iba, suporta kay Tory. Nahati nga. Pero yung mga pinklawan, talagang nandun kay Tory sila ngayon, mga dilawan. Pambato namin si Tory sa 2028 presidential election. Galit na ngayon. No? Meron ding gulo ngayon sa pagitan ng pula at dilaw. Pinklawan. Kasi nga, siyempre si Tory, mahal na mahal ng mga dilaw yan. Kanina nga itong si Dilima, talagang bumira diyan sa Kongreso, session. Na bakit daw, ano nangyayari kay Tory? Pinagtanggol ni Dilima si Tory, ha? Ayan, dilaw na dilaw yan, ha? Kasi nga, pambato nila yan, Tingnan mo to si Dilima. Umiyak ng umiyak, We all know what's the hottest issue today. It started yesterday that many were surprised about the development of sacking or relieving the former PNP chief, Torre. We have not heard from the president, actually. Although the order to relieve came from and was signed by Executive Secretary. As the little president has authority to sign for and in behalf of the president. And there has been no statement really from the office of the president, whether it's directly from the president or through ES. Yung mga narinig po natin were the DILG chief, Remulla, in his capacity also was NAPOLCOM, ex-officio chairperson, and some opinions raised or some information that we got, for example, from a senator who's the former PNP chief, that ostensibly the reason for the relief of former PNP chief Torre is that he exceeded his authority. So ang punto dyan ni Dilima, bakit daw yung pumirma lang dun ay executive secretary? No? Bakit daw ay ang presidente ay hindi nagsalita hanggang ngayon tungkol sa nangyayari dito kay Tory? Walang statement. So gusto ni Dilima, si BBM mismo magbitaw ng salita. May point din siya no? Bakit? Executive secretary lang.
Bakit? Spokesperson lang si anti-clearing lang. Nasaan si BBM? Gusto ko yung presidente. Huwag mo nang asahan magsalita. Weak nga eh. No? At saka, mabigat yung damdamin ni BBM. Lasing pa yun. Sabi pa naman ni Kati Binag, pag mag-inuman daw yan sila, mga alta presyon, 1 linggo daw yan eh. 1 linggo. Walang ang tawag dyan, walang tigil sa katungga. Yun yung sinabi ni Kati Binag eh. So malamang problemado, stress ngayon dahil sa nangyayari, hindi niya siguro matanggap na yung mga nagkakaisang mga general na mga Ilocano, no? Pinagtulungan si Turi, Napolcom, DILG, pinabagsak si Turi. Mahal na mahal daw niya si Turi. Sabi ni Anti-Clearing, hindi niya kayang ipagtanggol. Lasing pa yun. Wala na kayong magawa. Wala na eh. Tinanggalan na ng posisyon eh. Floating na nga eh. Floating restaurant na nga eh. Ito na nga si Pahardo, nag-alsabalutan na rin eh. Baka yun yung punto ni Dilima. Pero malalaman natin sa mga susunod na araw, magsalita man yan si Bibim. Ngayon, hayaan nyo muna magluksa. Hayaan nyo muna umiyak si Bibim. Ikaw naman Dilima talaga. Hayaan muna. Mag-moment, babang moment in time. Tingnan mo, ang mga nagtatanggol, mga dilawan. Diba, for president, 2028, sigaw nila. So ngayon, binawi na nila. It's a prank lang daw. Prank lang daw yun, Tore for president. Prank lang. Hindi daw yung totoo. Fake news daw yun. Binababa na po nilang panawagan. Diba, Chard? Sabi ni Richard, ayan, General Torre, pasok na pasok sa pagkasenador sa 2028. Senador o sa aparador? Grabe, mukhang hindi na natutulog si Richard, no? Wala, luhaan eh. Umiyak yan eh. Magdamag umiyak, tinanggal yung idol niya eh. Siya naman kasi yung unang sumigaw na Tory for president. Nagkaroon tuloy ng mga tarpaulin. Baka nag-ziling jelly si Tambaloslo. Sisili sa kayawan. Ba't daw? Ako! Kim Jong-un ng Pinas! Ako yon. Hindi turiring ng Pinas. Nasaktan sila dyan. Labo-labo na yung mga supporters ni Bongbong Marcos, hindi na alam anong gagawin ng mga trolls. Alam mo, yung mga Ensaymada vloggers, hindi natin alam. Nagaway-away din sila. Pero bayad ang mga yan. Yung Ensaymada vloggers. Siyempre sila nag-aaway din yan. Akala nyo, hindi sila nag-aaway. Kung tayo nag-aaway, mas matindi rin sila nag-aaway. Lalo na doon, may pera na involved. Milyones eh. Sa atin yan, di ba? Maraming mga political vloggers nag-aaway. Wala man ng perang involved. Paano pa kaya ito? Diyan sa Marcos admin, may perang involved. Na isiniwalat po ngayon ni Congressman Marcolita na di umano may mga trolls itong PCOO. Ayan yung Buplax. Sa po yung sekretary ng PCOO, si Anticler kasi, Yusik lang eh. At humingi pa ho ng 954 million pesos na budget para lamang sa mga trolls. Naku, pakinggan natin ang balitang ito. Palike po nga, guys. Ito. Nasaan ba? Pakinggan natin, guys. Looking at the budget of the PCO proper, the fluctuations are rather large. From 493 million in 2023, it reached nearly 90% to 933 million in 2024, only to be cut to 695 million in 2025. Grabe, And now, the PCO is requesting a 954 million budget for 2026. This rather... Grabe, ang laki ng itinaas 954 million budget para sa 2026 para sa mga trolls. Yo-yo or fluctuating
budgeting makes it impossible to track long-term strategies. Could you kindly explain to us what new urgent mandate justified the nearly doubling of your budget in a single year? Grabe, oh, doble. Thank you, Your Honor, Madam Chair, and thank you for this opportunity to explain what you have described, Your Honor, as the yo-yo budget. I was informed that the budget in 2024 was significantly reduced because of the low utilization rate in 2024. Unfortunately, the budget went down after that. But based on the 2025 budget, what we are proposing right now for 2026 is really more aligned to the 2024 level, consistent with the programs that we have initiated in 2024. Plus, not to mention the fact that we are looking at a very important year for this administration next year. We are about to host the ASEAN next year, and this will require a lot of communications support from our agency and our attached agencies, and just restoring it to about the level of 2024 will enable us to cope with the responsibilities and the tasks ahead of us in 2026. Grabe, sir. Di ka ba nahiya sa sarili mo? Mag-isang isang bilyon na. Yung pondo nyo. Mas mataas pa kayo sa pondo ng Office of the Vice President. Para daw sa next year daw, meron daw kaganapan. Doble talaga. O baka naman nakaramdam na kayo, nakatapusan na ho ninyo, sinagad-sagad yun no? Ano bang trabaho ng PCOO? Wala naman trabaho. Dakdak lang ng dakdak yan si Antik Rerering eh. Paninira sa mga Duterte. Ganun ang trabaho. Sa bagay, sabi nga ni Inday Sara, milyon-milyon yung ginagastos eh. Para makapanira sa mga Duterte. Ang bayad sa mga bulagers. Sana all insaymada, manghati kayo, mga buwang kayo. Mga trolls, gaya dito, nandito si Bingot, oh. Kaya hindi na nga ako nag-live talaga kasi ang daming mga trolls. Isipin mo yung Bingot, ilan yung account niya? Siguro mga 100 nagkukomento dyan. Panay hide na namin, nandyan pa rin, lumalabas pa. Ang tindi ng bayaran ninyo, ha? Tuloy kong, bulat-latin natin yan. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses, which grew to 689 million. Meanwhile, PCO's 2026 performance targets for 2026, such as disseminating 3,350 new news releases, are identical to PCO's 2024 targets, despite requesting an even higher operations budget. How can PCO justify a higher budget when PCO's own targets remain stagnant? Is the PCO simply asking for more money to do the same amount of work? Thank you, Your Honor. Again, thank you for allowing us to clarify that point. We are already we've made representations already with the DBM to revise this target to accurately reflect the levels as stated in the MOE. So we are now in the process of revising. Nagkautal-utal na yung Boplax. Wala, namana talaga sila dyan. Nyor, anong ginawa nyo sa mga opisyal ng gobyerno nyo? Utal-utal na rin, Nyor. Ba't ganyan mga opisyal ng gobyerno, no? Didididi, wiwiwiwi. Parang may nahatak na kadina ba? No? Utal-utal. Oh. Those targets, increasing those targets, and coming to an agreement with the DBM on this one. Thank you for that answer. My last question. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. Correct. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements ng ating pamahalaan. While looking at your Facebook account,
wala akong masyadong makita na notable achievements sa PCO Facebook page. Ang nakikita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga faulty flood control projects. I don't know if it's that an achievement in itself. Nakita ko rin yung libreng sakay program. I think that's quite an achievement. Pero wala akong makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating sa ngayon. Wala akong makita. And meron din kasi akong kakilala sa PCSO eh. Hindi naman ganun kakilala pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga posts ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Is that correct? Patay kang bata ka. Palakpakan muna natin si Kong Marcolita. Boliliaso, 100 to 200 trolls. Ito yung mga reactors, no? So, 100 to 200, kung sabihin na natin 200 na mga trolls, yun yung mga nag-heart, di ba? Nagla-like, nagko-comment, na pare-pare yung mga sinasabi, ChatGPT ba? So, kung 200 yung mga trolls times 100, no, mga 2,000 sila nga. Libo-libong mga trolls. Tapos, iba pa yung iba yung vloggers kasi yung mga Ensaymada vloggers, didepinsa, 76 sila. Sino kaya ang mga buang? Nandito ba yung mga kaibigan natin dyan? Malamang yung tropa ni Ninyo Calvo. Kasama kayo dyan. Tropa ni Ninyo Calvo. Yung mga, daming na-recruit si Ninyo. Kamuntikan na nga ma-recruit si Bimar eh. Si PL, ayan, marami, kunti ka na ma-recruit. Ako rin, ni-recruit po ako, promise. No? Di man ako nadala yung kalbong iyan, mambihira, oh. Ang mga nire-recruit nila, mga DDS, kasi magagaling kasi yung mga DDS magdepensa, eh. Magagaling mag-vlog, yan, 76, sino kaya? Grupo ni Sangkay. Di ba, may coach din sila doon, yung coach nila doon, ha? Puta, inan nyo ang tira ng bayan, pinapamudmud sa inyo, mga bugok kayo. Kami nga dito, wala nang pakulay sa amin kasi hindi na kami nagla-live. Upload na lang kami, oh. Ito, legit yung kita namin, hindi galing sa taxpayer, hindi galing sa mga OFW na bayani, nagtatrabaho sa ibang bansa. Kami, lumalabag kami ng patas, kayong mga buang kayo, kaya pala ganun-ganun lang dipinsa ninyo kay Bongbong Marcos, at kay Palaka, at kay Tambaloslos, pera ng bayan yung kinukulimbat ninyo, dapat din kayo pagkakasuhan, mga bugo kayo, mga oplok kayo. Oh, 76 kayo, mga vloggers kayo. Yan, galing kay Kong Marcolita yan, ha? Yun ang masaklap dyan. Umuutang tayo ng pera sa ibang bansa, ipapakain sa mga vlogger, mga buwang. Magkano babayad ninyo? Mga political vloggers, may kontrata kasi yan. Baka sa mga political vloggers, milyon po yan ang sahod. Yung mga trolls na mag-like lang, maliit lang yan. Mag-like, mag-comment, yan. Sideline lang naman yan eh. Yan yung maliit lang talaga yan. Yung mag-like ka, lalike ko. Kwento man yan, mamaya, may video, ipi-play natin. Magre-react lang eh, may mga suhol. No? Pero itong mga political vloggers talaga, malaki. Tingnan mo si Jam Magno, di ba? Si Jam Magno, binulilyaso siya ng kanyang asawa, 6 digit daw eh, buwan-buwan. Magkano yun? 600,000. Tampas kalahating milyon ang bayad sa kanila. Wow, tapos pira ng bayan yan. Ang tindi, no, itong gobyernong Marcos. Kasi nga, ang dapat na trabaho po itong mga PCOO,
ibalita kung anong nagawa ni Bongbong. Ang problema nga, walang proyekto. So ngayon, nag-hire na lang sila ng mga trolls para sabihin, nagugustuhan yung mga post, may nagla-like, magdepinsa kay Bongbong, kahit walang nagawa, sasabihin may nagawa, then sila magaling. Tingnan mo si Sangkay, Taliano Gold, sikat na sikat. So malamang itong grupo nila, marami po silang grupo dyan, mga Ensaymada vloggers, pera ng bayan yung gamit. Ang kakapal ng mukha nyo, lumabang kayo mga patas, mga bugok. Tingnan nyo kung paano sagutin ang buplax na yan. Yang mga katanungan ni Kung Marcolita. Malamang, wala nang iba, i-deny. Ito, pakinggan natin ang sagot ng buplax na ito. Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO, I'm sorry. PCO. PCO. Meron daw kayong minimaintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain. Ano? That we're on BBM din na lang. Kaya pala kinuha ni BBM. Din. Ang blue flags na yan. We don't. Ulitin natin. Ulitin lang natin, no? Para mapakinggan natin yung kanyang sagot. Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO, I'm sorry. PCO. Meron daw kayong minimaintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and vloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't ka. Organic? Ayaw to. Meron daw sila organic to, supporters to. Saan yung organic? Sininyo organic yan? Hindi yan organic, bayaran yan. Sila si Sangkay, ayan, yung coach ninyo, organic. Mga bayan, tanggapin nyo na kasi. Bakit ayaw nyo pang aminin na meron kayong mga trolls? Tingnan nyo sa comment section. Walang profile pic. Kung meron mang profile pic, ayan, mga made in India yung iba. Humahanga kay BBM. Magtataka ka nga eh. Tagalog yung kino-comment, pero taga-India. So, yung ChatGPT na lumalabas, aminin nyo na ho. Mantakin mo yung 76 vloggers, 200 na mga trolls reactors. Ayaw nyo maamin-amin yan. Sasabihin mo organic. Sa nagiging organic, walang organic sa supporters ni BBM. Lahat yan, mga bayad. Pati nga ho sa labas, magpumunta lang si BBM may mga bayad yan, 500. Sisigaw lang, BBM! Pati mga rally yan, mga bayad. Inamin na nga ho ninyo. Nag-away-away pa nga ho kayo. Doon sa rally, kasi ni 1, 2, 3. Doon sa Liwasang Bonifacio, may na 1, 2, 3 yung bayad eh. Imbis daw, maraming pinapahakot, yung budget hindi binigay, hindi ginastos lahat. Kaya ang resulta nila nga, mga vlogger lang nandun, nag-rally. Kaya namin ninyo, walang organic po. Lahat. Dictus Benedictus. Kaya tuloy, any of those vloggers or reactors, as you may put it, those are organic, real people commenting on our posts, commenting the activities, the programs of the president, and they are by no means employed by us. Taliwat. Real people? Walang totoong tao na mga supporter si Bongbong, puro mga plastic, mga bayad. Sige, wag niyong bayaran yung mga Ensaymada, walang magtatanggol sa inyo. Hirap na nga, hirap sila magtanggol kay Bongbong lalo na sa flood control projects, hindi nila kayang ipagtanggol yun. 1.2 trillion, nilalaro na lang nila. Ay, alam nila, palpak talaga eh. Ito nga nangyari kay Turi, hindi nyo rin hirap na rin sila magtanggol dyan eh.
Hindi kayang ipagtanggol. Meron nga akong kaibigan, Ensaymada Vlogger, hirap na daw siya. Ayaw na daw niya. Patay na daw channel niya. Wala na daw nanonood sa channel niya, wala nang views. Hirap daw ipagtanggol. May bayad naman sila. Kahit na wala silang views, ang channel nila patay na, pero bayad sila. Bayad sila ng gobyernong ito. Ituloy, Iwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month. Para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react. Siguro heart or like. Para po maganda ang traction ng ating mga posts. Kung sa tingin niyo po... Tika lang. Sabi ko nga sa inyo, yung mga like lang, maliit lang kita yan. Yun yung mga reactors, 7,000 daw yun. Mag-like ka lang, mag-heart, mag-komento ka lang doon sa mga post nila, may bayad yan. Tingnan nyo po yung mga nagko-comment dyan. Tingnan mo ha, kahit sa mga post ni BBM, pareho ng mga comment copy-paste talaga. Kita mo pare-pareho. Ang galing talaga ni Mr. President. Ayan, ang galing ng presidente natin. Yan yung organic, sinabi nila. Copy-paste. Papansin naman ninyo yan. Ako, napapansin ko rin yan Kaya nga, walang kwenta pag pumasok ka sa mga feeds nila. Pag mag-comment ka, lulusubin ka ng mga trolls. Dito nga sa atin, dami pang trolls na papadpad. 7,000 pala. So yung mga nagkukomento dyan sa mga comment section natin, kagaya ngayon, may mga trolls sa baba, 7,000 pala monthly yan. Ayan, sinasabi ni Kung Marcolita. Hindi naman yan magsasalita si Kung Marcolita kung walang datos. Yan ay totoo. Parehong abogado. Si Senator Marcolita din sa Senado, abogado. Ito, meron ding datos. Alangan naman ipapahiya ng anak, ang tatay. Parehong abogado. Meron talaga yan. Hindi lang nila tinatanggap. Halata naman. Organic sa bugok ninyo. At tuloy, sir. Mr. Secretary, ito po ay organic. Bakit po natin sila kailangan bayaran? Tingnan mo. Di po ba? Meron pa silang allowance sa load. Load Bukod po sa kanilang sweldo. Opo, with all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran and we can check that in the line item of our budget. Wala. With the respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran. Tama. Ay, kung organic, bakit ka nagbabayad? May load pa. Sana all may load allowance. My God, may sahod ka na, may load allowance ka pa. Ang ganda ng kontrata. Pwede bang lumipat? Joke lang. 2 joints ay 2 joints. Ang ganda naman ng kontrata ninyo. Sana all, may load allowance, monthly sahod pa, iba pa yung monthly sahod, yung magla-like ka lang. Siyempre, walang pang like, walang pang comment kung walang load. Ito, may load allowance ka ha, may sahod ka pa. Baka malaki pa yung load allowance dyan. So, sana all, libre na wifi. Yan, we do respect, wala itong binabayaran. Ito lang Po kaming binabayaran na gano'n. As I said, and I will reiterate, these are organic, real people who supports the President and comments positively on the activities and programs of the President and on our official channels, official platforms in social media. So wala po yun sa line item ng budget namin, Your Honor. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng mga job orders po at COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personnel services? Patay kayo Yes, dyan. Your Honor. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with the JOs and the COS contracts if required, Your Honor. Ma'am, how much time am I given left? Alam mo, Boplax ka, wag na tayo maglukuhan. No? Walang organic dyan, puro adik. Don't panic, it's organic, 2 joints. Organic ko po yung nalalaman. Yung organic na sa mga Duterte diehard supporters, kami, mga organic kami. Mga DDS. Handa namin ipaglaban ang mga Duterte hanggang sa dulo dahil alam namin
maganda yung kanilang ginagawa. Siyempre, si Bongbong mag-hire talaga siya ng trolls. Kasi wala silang accomplishment, walang flagship projects, mga big ticket projects, wala silang ganun eh. Kaya siyempre, ang kailangan nila, mag-hire tayo ng mga trolls. Kasi pag nag-post tayo, walang nagre-react. May nagre-react man, puro nakasimangot. Nakatawa, di ba? Naalala nyo, yung FB page ni Bongbong, yung nag-post siya, anong issue nga doon? Na puro nakatawa eh. Pinagtatawanan yung post nila. Siguro, nag-hire na talaga ng matinding maraming trolls. Kasi nga, hindi na kinaya yung mga DDS. Mga DDS talaga, matindi pag nilusob yung page ni Bongbong, puro nakatawa eh. Alala yun? Milyon, puro nakatawa yung reaction. Pinagtatawanan yung presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa ngayon, mag-hire kayo ng mga trolls para i-counter. Ito na ho, yun, lumalabas na ngayon. Tuloy mo natin. Yung napainom ng tubig si Buplax yan, oh. Ito na lang po, as a way forward. Napainom ng tubig si Buplax. Napainom ng tubig, sabi, bira naman to si Marcolita eh. Natanong pa talaga yung troll sa akin. Inom muna tayo tubig. Inom ba tubig? Sa kasinungalingan. Madam Chairperson, Mr. Secretary, may I kindly ask for the committee to direct the PCO in submitting to the Secretariat and my office within 5 working days the following documents. Traveling expenses, a list of all foreign and local trips, their purpose, duration, cost, and the personnel who traveled. Professional services, the names of all consultants, their terms of reference, their fees, and their specific outputs of deliverables. Advertising expenses, a list of all placements, boostings, the media outlets paid, and the cost of each campaign. And representation expenses, a detailed accounting on how the 41 million for 2024 was spent. Mr. Secretary, considering the similarity, just a manifestation, quick manifestation. Other than the requirement that I gave them. Before we move to the manifestation, just wanted to check in, Secretary Gomez, would you be comfortable providing those information within 5 working days as requested by Representative Marcoleta? We will comply, Your Honor. Makakaasaw po kayo. Opo. Ito naman po ay tanong, ano ko lang naman, pakiwari ko lang. Di po ba mas madaling depensahan ng administrasyon kung ito ay maraming mga notable achievements? Mas madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga, or labanan yung mga kritiko. Exactly. Ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita, lagi siyang on the defensive attack mode. Tone. Sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from the harsh critics. Hindi po ba mas magandang kung gagawa tayo ng maganda para sa ating bansa? Tulad ng sinabi nyo, Secretary Dave, mas magiging organic ang mga taong dedepensa sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan kung gagalingan natin ang ating pagganap ng ating tungkulin sa ating gobyerno. So, sana naman po, bukas o mamaya, wala akong matanggap na PCO-sponsored attack. Dahil inaasahan ko na to. Kaya lang, mag-iingat lang po ang mga kinaukulan dahil baka kayo ay liable din sa cyber libel. So, pag-aralan nyo rin po. Yun lamang po. Sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga notable achievements ng ating administrasyon rather than resorting to attacks from our critics. Mas maganda yun eh. Na taong bayan na mismo ang dumedepensa sa ating Pangulo. Yung lamang po. Maraming salamat. Madam Chair, if I may respond to the manifestation, thank you, Madam Chair. I would just like to assure Your Honor that, as I pointed out earlier, when I assumed this role 6 weeks ago, that I am committed to what I call my
3 Ps minus 1. I am here to communicate and socialize only the programs and policies of the President minus the politics. And that will continue to be the focus of while I continue to hold this role in the administration. Thank you very much, Your Honor. Tandaan namin yung sinasabi mo, patahimikin mo yan si Auntie Claire. Wala, hindi nila kaya yan. Hindi nila atakin ang mga Duterte kasi yung mga nagkikriticize sa kanila dahil yan talaga yung direksyon ng PCOO. Na pag inaatake si Bongbong, dapat yung Auntie Claire, banat ng banat, birahin ng birahin si Inday Sara. Walang araw na hindi binabanatan ng mga Duterte. Ngayon naman, binabanatan si Basti. Minsan nga, nakakainis na talaga to si Auntie Claire. Makita mo lang mukha, sarap mo. Wala, imbis na magbalita kayo kung anong nagawa ni Bongbong sa Pilipinas sa loob ng almost 4 years na. Ang ginagawa ninyo, puro atake. Atak ng atak sa mga Duterte, defensive move, mga, isus ko Ginoo, pati nga si Tory, nga tinitira kaming mga DDS, tayo, di ba? Tinitira tayo. Wala sa ayos itong PCO, dapat yan, zero budget yan. Mag-budget ka lang para sa mga attack dogs, mag-budget ka lang para sa mga trolls, mag-budget ka lang para sa mga ensaymada vloggers. Ito yung nangyayari, yung budget nila, budget para sirain ang mga Duterte sa social media. May bayad yan mga media, di ba? Di ba, naalala natin yung mga media, binibilgyan daw ng mga cellphones, di ba? Sa kanila rin naman yan, ang gagaling, mga ensaymada vloggers, Sila lang nagbibisto sa mga sarili nila. Yung iba may kundo, yung iba may sasakyan, yung iba may Raptor, tindi nga Ganun ang bayaran dyan sa kanila, milyon-milyon. Kung sarap nga lumipat No? Kung talagang ano ba tayo, walang paninindigan, walang prinsipyo, hindi natin mahal si Tatay Digong, gusto natin yung pera lang, back out ka na. Dito na lang ako, kahit walang views, di ba? Kahit walang manonood sa akin, may kita naman. Yung mga ganong prinsipyo ba, mga mukhang pera, ayaw lang aminin nila na talagang may troll sila. Ang problema kasi yan, paano mo ipagmalaki si Bongbong? Paano mo i-build up siya? Wala siyang proyekto. Yung flood control sana, sumabit pa. Yung flood control sana, nagkalit-silitsi pa. Ito yung mahirap. Alam niyo po, mahirap magiging BBM supporters. Hindi mo kayang ipagtanggol yan. Araw-araw may palpak. Araw-araw may sablay. So, paano mo suportahan yan? Lalo na, ganun. Tapos sasabihin mo, walang trolls. Sasabihin, babanat yung mga ensaymada vloggers. Walang kaming mga trolls. Walang troll si Bongbong. O kagaya nito, si Buplak, sabi niya, wala po kaming binabayaran na trolls. Wala kaming binabayaran ng mga sinasahuran ng mga vloggers. O ngayon, pinag-report ka ngayon ni Kung Marcolita. O sige nga, saan mo pinanggagastos yung mga travel expenses? Kasi nga, yung mga ensaymada vloggers, kasama rin yan, nagtatravel yan, lalo na si Tingking Panot. Tingking Panot, kamusta ng milyon-milyon mong kita? Talagang yari kayo dyan. Kaya dapat mabulatlat din sa atin kung magkano ba yung presyohan dyan ang makasali tayo. Kaya rin mga OFW, apply rin kayo Pero extra kita kayo. 7,000 lang monthly, may load allowance pa, yung mag-comment-comment lang kagaya si Bingot. Hindi, putsak ina, 7,000 ka pala Magkano load allowance ninyo dyan? Ipakita ninyo. Huwag nyo na bang ipagtanggol si Bongbong? Kasi nga, hindi na kayang ipagtanggol yan. Kagaya nito, wala kayong trolls. Galing sa bunganga niya, sasabihin niya, may mga trolls siya, Sige nga, tingnan mo, pakinggan natin siya, Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Tingnan mo. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourselves? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo.
libo-libong troll army, tinawag niya 3 yung troll army natin, 3. 3 leader. Yung leader, kasi yung mga trolls dyan, isa yung trolls, mga 100 yung account dyan. Meron nga 1,000 isang account ng trolls na yan eh. Ilang ginagawa nila, mga trolls lang. Hanap buhay na po yan ngayon. Ayan Ensaymada Vloggers. Umamin na ho kayo kasi yung amo nga ninyo, umamin kayo ba? Nahiya pa kayo. Organic, walang organic na supporters ang mga Marcos. Tunaw na po. Yan, mga dilawan, mga bayaran yan. Wala pong organic na supporters. Pag hindi po kayo magbayad, walang suporta sa inyo. Yan ang maliwanag. Yung mga supporters ninyo yan, nanggaling yan sa mga Duterte. Nadala lang ninyo kasi sinampal ninyo ng pera, kagaya yung Jam Magno. Wala, nagkadilitsi-litsi na rin sila. Magpamilya, asawa niya, naglalaban na rin sila. Pero tayo dito sa mga Bisdak Pilipinas, mga DDS, tayo yung tunay na organic. Walang kapalit, walang kapantay. Tayo yung totoong nagmamahal sa bayan. Ang DDS ay talagang inborn po ang pagsuporta kay Tatay Digong. Mula noon hanggang ngayon, walang iwanan. Kahit walang load allowance, kahit wala putang bayad, kasi ito bukal sa ating kalooban. Ang tawag dito, prinsipyo. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Pakinggan po natin ang kanta ni Hardy Galigtan para sa atin. Bisdak Pilipinas, God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.